Ang bawat pahina ay puno ng mga kwento ng katapangan, kalikasan at pagbabago. Samahan niyo akong balikan ang nakaraan ng tinaguriang Smiling Land of Beauty. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Cagayan ay tahanan na ng mga sinaunang Pilipino. Ang pinakatanyag, ang mga Ibanag, Itawes, Malaweg, at iba pang mga katutubong grupo. Ang kanilang buhay ay umiikot sa Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa bansa, na nagsilbing highway nila para sa kalakalan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ilog na ito ang nagbigay buhay sa kanilang mga komunidad. Imagine, libu-libong taon na ang nakalipas. May mga bangka nang naglalayag diyan, nagpapalitan ng produkto tulad ng ginto, palay at mga paso. Katunayan sa Callao Cave sa Peña Blanca, natagpuan ang mga buto ng Callao Man na tinatayang 67,000 taong gulang. Ito ang isa sa pinakamatandang ebidensya ng tao sa Pilipinas. Ibig sabihin ang Cagayan ay sinapupunan na ng sibilisasyon bago pa man natin maisip. Pero siyempre, dumating ang pagbabago. Noong 1581, unang tumabak ang mga Kastila sa pamumuno ni Kapitan Juan Pablo de Carrion. Ang misyon, sakupin ang rehiyon at palaganapin ang Kristyanismo, pero hindi ito naging madali. Ang mga Cagayano, partikular ang mga Ibanag, ay kilala sa kanilang katapangan. Lumaban sila, nagkaroon ng mga madugong sagupaan. Isang tanyag na kwento ay ang pag-aalsa na pinamunuan ng magkapatid na sina Magalat at kapatid niya noong 1596. Bagamat nabigo ang kanilang pag-aalsa, ipinakita nito ang diwa ng paglaban na nasa dugo ng mga taga-Cagayan sa kabila ng mga pag-aalsa na itatag ang probinsya de Cagayan noong June 29, 1583. Sa simula, napakalawak nito. Sakop nito ang buong Cagayan Valley. Kasama na ang Batanes at tumabot pa hanggang sa silangang bahagi ng Cordillera. Ang naging unang kapisera ay ang Nueva Segovia, na ngayon ay kilala bilang Lalo. Dito itinatag ang isa sa mga unang dioceses sa Pilipinas. Nagsilbi itong sentro ng gobyerno at relihiyon ng mga Kastila sa Hilagang Luzon. Ang mga lumang simbahan na nakatayo pa rin ngayon, tulad ng sa Iguig at sa Lalo, ay mga piping saksi sa panahong ito, pero ang kasaysayan parang ilog patuloy sa pag-agos. Dumating ang mga Amerikano, tapos ang mga Hapon noong World War II. Ang Cagayan ay naging mahalagang lokasyon dahil sa mga baybayin nito. Maraming guerrilla movements ang nabuo dito. Patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Ang Apari at Gonzaga ay naging lugar ng mga mahahalagang labanan. Ang bawat pamilya sa Cagayan ay tiyak na may kwento tungkol sa kanilang mga lolo at lola noong panahon ng giyera. Ngayon sa modernong panahon, ano na ang Cagayan? Ito ay isang probinsya na patuloy na umuunlad. Kilala sa agrikultura, partikular sa palay at mais at tinaguriang Rice Granary of the North. Pero higit sa lahat, ang Cagayan ay nananatiling isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magkayakap. Mula sa sinaunang buto ng Callao Man, sa katapangan ni Magalat, sa mga lumang kampana ng simbahan, hanggang sa modernong pagunlad nito, ang kasaysayan ng Cagayan ay kasaysayan ng pagtayo, paglaban, at walang sawang pag-asa. Ito ang kwento ng ilog, ng lupa at ng mga taong hindi sumusuko. Ang kwento ng Cagayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid.